Kahapon po, mga kapatid at mga kachika, Romel at Wendell, winelcome na ang mga atletang Pilipino na nagbigay po ng napakalaking tagumpay sa ating bayan. Pero balikan po natin yung napaka-simple, payak pero napakahirap na pinagdaanan nitong si Kaloy sa Japan. Let's go! Ayan, kahapon po, mga kapatid at mga kachika, Romel at Wendell, winelcome na ang mga atletang Pilipino na nagbigay po ng napakalaking tagumpay sa ating bayan. Siyempre, may kanya-kanya talagang focus ito, di ba? Lahat po sila, may medalya o wala, basta sila po ay mga atletang Pilipinong nangarap at hindi naman po nabigo, nakarating sila ng Olimpiada. Correct. Diba? Pero siyempre, alam po natin na ang bibigyan ng atensyon dito ay ang nagtagumpay po ng 2 gintong medalya na si Carlos Yulo. Yes. Congratulations! Nesty Petesio, si Ira, di ba, ang gagaling. Mga boxer natin, ang gagaling nila. Basta, anong masasabi mo dito sa tinamong tagumpay ni Kaloy? Naku, eto na. Aabangan na natin ngayon. Siyempre, tapos na yung kwento ng magulang niya. Sana ma-focus na ang mga tao dito sa inuwi niyang tagumpay at nandito na siya kasama na natin. Welcome home! Ayan, at ikaw naman. Adi siyempre pagka ganito na, nandito na sila, makakalimutan na kung anong mga problema ang kanyang pinakaharap ni Carlos Yulo. Sigurado ka? Oo naman. Kasi siyempre Sa palagay mo? Sa palagay ko, makakalimutan talaga yan. Ako hindi ako naniniwala. Mukha bang lalo Oo, pang sigurado yan na ang focus ay mahahati sa dalawa. Na naman. Tagumpay ni Kaloy at syempre yung kwento tungkol sa kanyang pamilya na hanggang sa iba't ibang channels po, sa iba't iba ding bansa ay ikinakangga, BBC, Fox Channel, lahat sila. Pero balikan po natin yung napaka-simple, payak pero napakahirap na pinagdaanan nitong si Kaloy sa Japan. Ikaw, nagtrabaho ka sa Japan. May edad ka na nun. Yes. Anong inaasahan natin sa isang 15 anyos na tulad ni Kaloy na nagtira sa Japan kasama ang coach sa isang apartment sa ganung kabatang edad? Naku, ako nga, nakatapos na ako ng kulera, pero makukulture shock ka, lalo sa kanyang murang edad. Super culture shock kasi ibang-iba ang buhay at unang-una ang klima. Ibang-iba. Di ba pagka malamig, napakalungkot? Lalo pag winter, di ba? Ang kakambal nun ay super lungkot, di ba? Yes. Lalo na pa sa pinagdaanan niya na hindi siya sinuportahan, di ba? Nung nagpunta siya, mukhang may alit-alitan na talaga nagaganap. Parang meron na kasi kasama lamang po niya sa isang apartment sa Japan ay ang kanyang coach na nagtiyaga talaga sa kanya. Si Coach Monehiro Kugimiya. Ang sabi po ni Coach Kugimiya, si Kaloy daw po ay isang batang walang kibo, hindi pala salita, hindi pala reklamo, napakatahimik na bata. Kaya ang sabi raw niya, kung ano man yung nasa loob mo, ilabas mo. Kasi merong connection yan sa performance mo. Yes. Ngayon, kung di mo talaga kayang magsalita sa akin, dahil wala ka talagang kibo, gumawa ka ng diary in Nihongo. Nag-aral pala siya ng 3rd year doon no? Ang galing. nag-aral siya doon. Sa Japan, di ba? So, every day, meron siyang sinusulat sa kanyang diary na kunwari, we did not do anything today. We just went to the gym, ganun lang. Ngayon, napapansin ni coach talaga na itong batang to, may kalalabasan to. Small but terrific ang kanyang Sinabi pa. Hindi small but terrible, small but terrific. Binivideo talaga yung lahat ng paglukso, paglundag, pag-ikot niya. Tapos kinausap niya, kung meron kang pinapangarap sa buhay mo, magsikap ka, magtiyaga ka talaga. Kailangan buhay na buhay sa isip mo at sa puso mo yung pangarap mo. Yun ang sinabi sa kanya. Lalo sa bansang Hapon, nanay. Ano yun talaga? Karir kung karir. Kung yun ang gagawin mo, yun lang talaga dapat ang ginagawa. Wala kang ibang gagawin. Kundi mag-ensayo. Oo. Ganun. Nakita niya nung lumaban talaga sa competition ng kanyang idolo, Kenzo Jirai. Nandun siya, nakaupo siya. Siguro pinapangarap ni Kaloy siya yung tumatambling-tambling doon sa mga events na pinanood niya. Kasi meron ng unang-una floor exercise. Men's walk, yes. diba? So, nakita daw ni coach kinaumagahan, ang aga-aga niya sa gym. At tapos nakita siya ng coach niya talaga, tumbling ng tumbling. Sabi niya, nabuhay na talaga sa puso niya na gusto niyang matuto at maging kampiyon. Tapos tinanong siya ng coach niya, bakit ba wala kang kibo? Bakit ka ba natatakot? Ang sabi niya, I'm afraid to make mistakes. Mali yun. Sabi, lahat ng tao, wala namang perfecto, lahat ay nagkakamali. Sabi niya, coach, it's always been my dream to be in the Olympics, but I don't know how, but I will try my best. Ganun ang pagkasabi niya. Tapos, eto, nakakaiyak ito. Merong 2 coaches na lumapit kay Coach Kugimiya. Sabi niya, pinagtitiyagaan yung batang yan. Ang liit. Tapos parang wala naman siyang focus, parang ayaw naman niya matuto. Sabi daw niya doon sa 2 coach na kumausap sa kanya, he will be an Olympian soon and he will become a gold medalist. Diba? Noon pa man, 15 anyos pa lang si Kaloy, itong si Coach Kugimiya, sinabi na niya talaga na
magiging Olympian player ito. Nakitaan niya talaga ng At gano'n. magiging gold Medalist. medalist. Nangyari nga. Galing. Di ba nakakaalam yung Oo, gano'n? sino mag-akala? 15 years Oo, old. oo. At saka gano'n naman yung mga project, hindi ka pagtatagaan kung wala Totoo. siya nakikita sa iyo. Totoo yan. Eto, may naaalala ka ba tungkol kay Kaloy yung pagiging walang kibo, Mm. tahimik na tahimik lang, pero kampiyon? May naaalala kang player? Yung mga Badja bata. Comaneci. Mga bata pa. Oo. Badja Comaneci. Di ba bida-bida? Pag iginano Oo. niya, ano niya, talagang Kayo pala. parang paro-paro, umiikot-ikot. Siya po yung Romania na nagkampiyon noong 1974 Munich Olympics. Siya lang po ang tanging manlalaro sa Olimpiada na nakakuha ng perfect 10. Ay, Di ba? oo, kasi kasi Badja lagi- Comaneci, laging di ba? perfect yun. Pareho Oo. sila ni Kaloy. Wala rin kibo, walang reklamo, Oo. pero gold medalist ng Olympic Games. Naku, Di ba? magpapahilog naman pala ito. Baka, Nakakaano. baka ganun talaga niya yung mga champion. Yung magiging champion. Walang Tahimik kibo. sila. Tahimik lang ano, di ba? Correct. Ngayon na nandito na si Kaloy, of course, eto na, nagbigay na ng 2 gintong medalya sa ating bayan. Talaga pong ito yung pinagpistahan natin talaga siya, pinalakpakan, dinakila natin siya, binigyan ng hero's welcome. Ano ang gusto mong mangyari kay Kaloy ngayong andito na siya? Ay, ito talaga, totoong-totoo. Gusto ko mangyari, maayos na sana niya ang problemang pampamilya nila. Mhm. Yun ang pinaka. Ikaw. Ay, sa akin siguro ganun din. Kailangan ayusin niya kung ano man yung gusto at kung ano man nangyari sa kanilang pamilya. Pero syempre, ito ay magmumula pa rin kay Kaloy. Yes. Magmumula pa rin sa kanyang mga magulang, di ba? Pero tayo po, ang ating hiling, magkaayos na talaga yung Tama, pamilya. yes. Mas masarap pong namnamin ang gintong medalyang ito kung wala siyang itinatagong anumang sama ng loob sa kanyang puso, di ba? Correct. Makapagpapabigat sa kanya yan. Kaya sana magkasundo-sundo na sila. At kung ano man yung mga issue na pinagtalunan nila, pwede na maayusin yun. Oo, kasi pag naayos Di ba? ito talaga ang kahulugan ng ano eh. Tagumpay. Tama. Totoo Wala yan, na, di At saka ba? pwede nang kalimutan muna yun. Iisang tabi muna nila kung ano mang problema ang pinag-usapan nila nung mga nakaraan. Dapat Mm-mm. harapin muna nila itong tagumpay ni Carlos Yolo. Tama. At pumokus naman sana tayo Ah. doon sa tagumpay ni Kaloy. Yes. Di ba? Pero yung pinaghirapan po niya talaga ito. Ito pong pinagdaanan niya. Hindi po ipinanganak ang 2 gintong medalya sa loob lamang ng ilang gabi. Mahabang panahon po ito hanggang sa nakipaglaban na siya, Oo, sa kung saan. saan, nakaginto na rin siya, nakahawak na rin ng maganda-gandang halaga, di ba? Yes. Pero ito po talaga nabuhay sa puso ni Kaloy ang talagang tagumpay na gusto niyang ibigay sa ating bayan. Mm. No? At magiging inspirasyon siya ngayon ng mga Mm. batang nangangarap na kahit hindi Tama. galing sa Ay, buena oo. pamilya, mararating niya ngayon itong Totoo yan. sitwasyon. At sa kasaysayan po ng mundo ng palakasan ng Pilipinas, ngayon lamang po tayo nagkaroon ng 2 gintong medalya ng minsanan. Correct. Di ba? Kaya Correct. kay Carlos Yulo, kay Nesty Petesio, Oo, di ba? oo. Kay Ira Villegas, at sa iba po nating mga manlalaro na umuwi dito na nagsosorry, wala kayong dapat ipanghingi ng paumanhin. Nakarating kayo ng Olimpiada, ginawa nyo ang lahat para mabigyan ng pangalan ng ating bayan. Hindi nyo lamang po siguro panahon ngayon. Yes. Marami pang pagkakataon, marami pang laban ang inyong haharapin. At malay natin, gintong medalya rin ang maiuwi Yes, nyo. oo. Di ba? Mabuhay ang mga manlalaro. Mabuhay ang mga atletang Pilipino. Totoo Ito yan. yung pinag-usapan din ito. Bukod doon sa pagkapanalo ni Carlos Yolo, ito, umagaw ng eksena din ito. Agaw ng atensyon Umagaw yan ng atensyon ito. Dito yung tungkol naman sa kaso ni Sandro Molap at saka ng 2 independent contractor ng GMA. O na sila ni Jojo at saka sila ni Richard. Nung una Sila ni kasi- Jojo at saka sila ni Richard. Si Jojo Si at saka Jojo si Nones Richard. at saka si Richard Dode Cruz. Oo. Okay. At saka ito, di ba, talagang maraming mga kung ano-ano mga nagsilabasan. Kasi hindi pa sila nagharap-harap sa dalawa eh. Di ba nung una nagpatawag yung Senate ng hearing, pero hindi nagpakita yun na no show ang dalawa. Ang dumating lang, si Nino Mulak lang. Yung Minsan na pong nagkaharap mga kachika si Nino Mulak at ang 2 tao na itinuturo ng kanyang anak na ng agaw ng kanyang lakas. Sa pagkakataon pong yun, ayon kay Nino Mulak nung humarap siya sa Senate hearing, ay umiiyak na nagsorry sa kanya sina Jojo at Dode Cruz. Pero nung Lunes po ng umaga na inabot hanggang hapon, ikinakaila ito ni na Jojo at Richard. Ang sabi nila, we never said sorry to him. Hindi daw po sila nanghingi ng paumanhin kay Nino Mulak. Kaya ang sabi ni Senator Jinggoy, kung totoo na nag-sorry kayo, what's that sorry for? Yun ang sabi. Hindi daw natapos yung salita. Ang sabi ni Nino, you were crying, both of you. Ang sabi niyo pa nga sa akin, pumili ako ng isang institution o isang foundation na pwede ninyong asikasuhin para matapos na itong problema nyo sa anak ko. Ang sabi ko sa inyo, kaya ko kayong patawarin dahil hindi naman ako Diyos. Kung ang Diyos ngayon nakapagpapatawad, ako pa kaya. Pero kailangan pagbayaran yung ginawa nyo sa anak ko. Yun ang sinabi ni Onin sa kanila. Pero pinagmamatigasan ni na Jojo at Richard sa Senate hearing na hindi sila nagsorry. Ay, So, ang lumalabas ngayon, Parang baliktad. Oo, nababaliktad ang mga kwento. At saka yung ano, di ba, hindi naman daw nila tinext si Oo. Oo, si- yung tapos, nagkumala. si Sandro daw ang Ang nag-text una. sa kanila na, are you still there? Oo. Can I still go? Oo. Pwede pa ba akong pumunta? Parang Ano gano'n. to? Ang sabi ni Senador Jinggoy, Senador Robin, Senador Bong Revilla na umaalalay siyempre dito sa hearing na ito, nasaan yung ibang text messages? Ayun. Oo. Di ba? Yun Kailangan lang. kasi matuntun yan eh. Kumpleto. Oo, yung buong Oo. conversation nila, di Oo. ba? Sabi ni ninyo, yung sa amin, Your Honor, binigay na po Sabi namin niya. sa NBI. Sinabit na po namin. Sabi ni Senador Jinggoy, umami na kayo. Sabihin niyo na yung totoo. Kasi
pwedeng namin kausapin ng smart at ang Globe Tama. para makita yung pagpapalitan nyo ng mga text messages. Di ba? Walang lusot to eh. Walang lusot ito. Wala. Nakakaloka lang, diba, Nay? Kasi nung unang kwento, diba, wala namang wala namang mga denial. Ngayon, ano tawag Oo, absolute, meron na. Absolutely hindi daw totoo. Oo. Hindi daw totoo yun. Yung naghingi sila ng sorry, hindi totoo. Hindi din daw sila nagpapunta kay Sandro doon sa kwarto. Oo, kundi si Sandro daw yung nag-take. Oo, ganon. At sabi ni Senador Jinggoy, at nung pagpasok ni Sandro doon sa room, nagulat siya dahil siya pala ang nandun. Sabi ni Jojo Nones, hindi ko lang po alam, Your Honor, kung totoong nagulat siya nung pumasok. Diba, meron kagad Kaya napakasakit sa panig ni Nino Mulak yung naririnig niya ngayon. Pero syempre, kani-kanyang depensa ito. So, kani-kanyang naratibo po ito na kailangan nilang sabihin bilang depensa sa kanilang mga sarili. Oo, alam masama. Diba? Diba, lagi naman gano'n, dapat may karapatan kang ipagtanggol ang iyong sarili. Oo, Yun yun. totoo yan. At ito naman po ay investigasyon pa lamang tulad din po sa NBI. Hindi pa po nagsasampa ng solidong kaso si Sandro para madetalye niya kung ano talaga ang naganap nung gabi na sinasabi niyang siya ay niluhog ang kanyang lakas. Grabe. Diba? Siguro, sa paglaon pa itong kwento ito, marami pa to. Ayun, Marami may matagal pa to bago maisampa at maituring na isang kaso ito. Parang baligtaran ng laban ngayon. Yun na nga. Baligtaran ang laban. Nakakalungkot na magkakasama sa industriya tapos ganyan na nangyari. Correct. Diba? Nakakalungkot. At I'm sure na marami pang taong lalabas dito. Siyempre, mga saksi-saksi, mga ganyan-ganyan, nakasama nito si ganyan-ganyan. Ang kwentong ito talagang napakalalim. Sa amin tikuloso to kasi yung sangkot na usapin ay tungkol sa ganyan. Mahirap ang usapan kasi Mahirap lalo. kasi ng mga ganyan. Pero hindi lang naman sa GMA7 ito magaganap ngayon. Ayun na nga. Sa TV5 meron Ay, din. oo, meron din. Pero ayoko na muna magsalita. Pero kami ni Romel, napakinggan namin ang buong kwentong ito. Diba? Sa ano? At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go.